Naalarma para sa kanilang kaligtasan ang mga motorcycle taxi rider kasunod ng pagpatay sa dalawa nilang kapwa rider. Mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay at koordinasyon sa mga ride-hailing app. Saksi si Tina Panganiban Perez. Umantig sa netizens ang ipinaskil ng isang motorcycle taxi rider sa kanyang helmet. Huwag daw sana siyang saktan at buntis ang kanyang asawa. Ang pakiusap na yan, nakunan kasunod ng pagkagimbal ng marami sa mapait na sinapit ng dalawaring motorcycle taxi rider. Ang isa, si Renren de la Viga, na binaril at pinatay ng kanyang pasahero sa Carmona, Cavite noong July 9. Tinangay ng suspect ang motorsiklo ni De La Viga. Nasa kote rin siya kalaunan. Mas kailangan siya ng mga anak niya, ma'am. Mas kailangan namin siya, ma'am. Kung sana hindi na lang niya pinatay. Kinuha na lang niya lahat, ma'am, kung pera lang yung abol niya. Sinaksak ng ice pick at pinatay rin ang kanyang pasahero sa Caloocan, si Fabio Norbete Jr. Ang kanyang motor, tinangay rin ng suspect na nang snatch pa ng cellphone sa Malabon. Doon na siya kinuyog at hinuli ng mga nakatira roon. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya naman ginawa niya? Dumalaw sa buron ni Norbete si Cabinet Secretary Benhar Abalos para ipaabot ang pakikiramay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanyang opisina, nagbigay rin ng tulong si Abalos. Binigyang diin ni Abalos na kailangang managot ng responsable sa krimen. Inalala si Norbete ng kanyang kapwa-rider. Mabait na ito, sir. Matulungin ito, sir. Lalo na pag may nasiraan sa daan. Ano to eh? Tumutulong talaga. Dahil sa sinapit ni Norbete at De La Viga, balot ng pangamba sa kanilang kaligtasan ang iba pang rider. Parang ayoko na nga bumiyahe ng panggabi. Ang kinikilatas ko yung customer, sir, kung sa galaw niya or kung ano ba yung gagawin niyang ano. Nakakatakot po. Kasi hindi mo po alam yung bababa mo kung madilim ba. Hindi dasal na lang po kasi may dalawa din po ako anak eh. Bawa naman tayo. Bawa naman po sila sa rider. May pamilya yung tao, may anak. Papatayin mo, naghahanap buhay ng maayos. At ganun, lumabas lang ako para maghanap buhay eh. Yun na pala yung uling biyahe ko. Tiniyak ng pulisya na paiigtingin ang pagpapatrolya, pati koordinasyon sa mga ride-hailing app. Hinikayat din nila ang publiko na i-report sa 911 ang mga nasasaksihang krimen. Kami po ay nakikinig, nakikita po namin kayo at gagawin po namin nandito po kami para sa inyo. Dahil sa pagkaalarma sa mga nangyari, nakipagpulong ang ilang motorcycle taxi company sa One Rider Party List sa Kamara kanina. Sa ngayon may kanya-kanyang safety protocols ang iba't ibang ride-hailing apps. Matapos ang pulong, nagkasundo sila na dapat meron silang sinusunod na standard. Kasama rito ang pagkakaroon ng passenger verification para masigurong ang nag-book ay ang aktual na pasahero. Kailangang gumamit ang pasahero ng government ID pag magre-rehistro sa ride-hailing app. Ito ay para makilala rin siya ng rider. Para po in the same way na natatrace natin kung sino ang driver, nakikita rin po natin kung sino yung mga passengers na can be subject to masasamang loob o may criminal tendencies. We think this is a very minimum ask lang naman po. Napakadaling requirement lang naman po ito na maidagdag ang pag-verify ng ating mga pasahero. Napag-usapan din ang palitan ng impormasyon sa mga database ng iba't ibang ride-hailing apps para pag may naban na pasahero sa isang app, hindi na siya makakapag-book sa ibang app. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.